Alright, magandang araw sa inyo mga boss, mga ma'am, mga sir. Dito po tayo sa Kabanggan, may i-offer ako sa inyong farm. Binebenta dito. Ang ganda ng location, ang laki, mura lang. Ito po yung farm. Ayan o. May bahay na, meron pang swimming pool dito. Yun o. Diba? Pwede nyo rin gawing fish pond yan. Now, dito sa gilid niya, meron pong pinahukay dito, ginawang fish pond. Ang luwag oh, hanggang dun po yan. Hanggang dun. 1.4 hectares. Diyan po palabas ng bayan about siguro mga 1 kilometro lang ang layo mula sa National Highway. 1.2 kilometers mula doon sa pinaka town center ng Kabanggan. Ayan o. Fish pond. Pwede kayo maglagay ng fish pond dito. Alam nyo, mababaw lang po ang tubig dito kung magpapalagay kayo ng motor. Diyan po kasi ilog na yan. Ngayon kapag pinahukay pa ito ng malalim, pag pumantay ito dun sa ilog, hindi ito basta-basta mawawala ng tubig. Oh. Nakabakod siya, no? Although na hindi talaga siya yung concrete or cyclone wire, pero may mga gate siya, may bakod siya, nakaseparate yung isa. Yun. Konti lang ang mga nakatanim na puno, no? Which is good kasi magagawa nyo pa yung landscape na gusto ninyong gawin sa farm na to, di ba? Ito kalsada. Barangay road. Tapos barangay road yan, palabas yan doon. So napaka ganda ng location niya kasi parehong sides merong kalsada. Pwedeng ito maging frontage, no? Pwedeng yun din na maging frontage nyo, diba? Hanggang dun yan, no? Kaya safe po kayo sa baha. Actually yung ilog na yan hindi pa nag-overflow yan, masig gaano kalakas ang ang ulan. Tumataas pero drain ka agad dun sa dagat. Hanggang dun ang property, oh. Nung maliit pa ako, kinakain ko to eh. Rosel. Yan, oh. Yan. Maasim-asim siya. Ginagamit ko yan pansigang.
Meron siyang ano dito, oh, solar light. Tapos may mga ilaw na rin na lamp post or post lights dito sa gilid. Tinaniman niya na rin ng mga saging. Ayun, oh. Yung saging na yan, kapag nagdire-diretso yan, continuous lang ang harvesting dyan. Okay. Doon banda, dyan po yung ano, yung tinatawag namin sa Kabanggan na pier. One day, yan pong area na to, pwedeng may potential po na maging tourist attraction. Pinupuntahan na po kasi yan eh. May mga nangingisda dyan. Tapos itong kalsada na to, merong pag diniretso niyan, papunta naman dito sa mga resorts dito. Kung makikita nyo sa drone shots, may mga fish ponds doon, no? Meron siyang 3 gates. Isa, yon, 2, tapos ito yung pinaka main entrance, 3. May mga tanim na siyang kalamansi, ano. Ganda, ang ganda ng lugar. Ando doon yung Bantay Cruz. Okay, yung bundok. Yan yung iconic mountain ng Kabanggan. Yan, oh. Pag nagpatayo kayo dito ng 3-story house, no, kita niyo yung sunset, tapos kita niyo yung kabundukan ng Kabanggan. Nice. Ito yung bahay, oh. Hindi tayo makapasok sa loob kasi wala yung may-ari eh. May trabaho sa munisipyo. Pero dito sa labas ng bahay niya, mayroong lababo. Pwede kayo maglagay ng lutuan nyo dito. Ayan, oh. Okay, may ihawan siya dito, 'di ba? Kung gusto niyo ng farm life, this is the property you should buy. Oh. Ito yung loob. Merong 1 kwarto, may CR, may kitchen din sa loob, 'di ba? At may pusa. Hello. Yan, swimming pool. No, naka-tiles. Mukha namang walang leak yan, ano. Maganda, no, habang pagkagamit yun ng swimming pool, 'di ba, yung tubig pwede yung idilig dito sa mga saging, no. Okay, itong saging po nila ay lakatan. Oh. 'Di ba? Pag ito na fertilize nyo ng maayos, itong mga saging na to, mag-generate ng significant income. Yan, magkano ang lakatan dito? 80 siguro, ganun. So ang dami niyang tinanim na saging, oh, no. Yan po, pag nagsimula yung magsuhi, yan ganyan, lipat lang kayo ng lipat niyan. Tanim lang kayo ng tanim ng saging. Ang isang lugar po kapag maraming saging, nag-hold yan ng tubig sa lupa. Kapag dumating ang rainy season, marami kang saging, matagal bago matanggal yung moisture sa ilalim ng lupa. Yan ang advantage ng saging. Pero kapag ganito pa lang na konti sila, talagang pagtsatsagaan yung diligan. Ito, may swimming pool, pagkagamit yun ng swimming pool, huwag nyo lang lagyan lang chlorine, ano. Pwede nyo nang i-drain dito. Tapos lagyan nyo na lang ng parang irrigation, mini irrigation papunta dyan sa mga saging, sa mga papayan tanim ninyo. Diba? Ayan, no. Daming saging, ang laking bagay po niyan. Meron kayong sagingan. Hanggang doon. Yung gilid ng bakod, tinanim niya ng mga saging. Hanggang doon. Diba? So ayan yung bahay. Pwedeng pumasok dyan sa sasakyan nyo. No? So alright, mga boss, mga ma'am, mga sir, there you go. Ang property ay nasa 1.4 hectares, ano po? Okay ang dokumento nito. Titled na po itong property. Binibenta lang po ito ng 5.5 million. 1.4 hectares, di ba? So dun sa presyo na 5.5 million, mga boss, mga ma'am, mga sir, lumalabas lang po na 392 per square meter. Bihira itong mga ganitong property na ganito. So kung interesado po kayo, may interesado dyan, wag nyo na pong pakawalan itong property na to. Dahil kapag nasemento na po yung mga kalsada yun na yan, which is mangyayari talaga yan, dahil alam nyo naman ang government natin ngayon gusto lagi may project, di ba? So kapag naging sementado na yan, ito na lang yung mga ilang natitira dito sa Kabanggan eh. Dodoble na ang presyo ng property na to. Believe me. At kapag natapos pa yung Zambales Tarlac Road, tataas pa uli ang presyo nito. At kapag naging second class municipality na po itong Kabanggan, tataas na naman ang presyo nito. So this is the time na maganda siyang bilihin. This is a good opportunity, very good investment. 1.4 hectares, 5.5 million.
Again, maraming salamat sa inyong panahon, sa inyong oras at sa inyong panonood. Kapag may interesado po dyan, nandyan lang ang aking number. Kung gusto nyo magpa-schedule ng visitation, viewing, ocular inspection, tawagan nyo lang ako, kontakin nyo ako, i-message nyo ako. Kung hindi ko kayo masagot, within 24 hours, sasagutin ko po kayo. Maraming salamat po. Till the next video, ciao!